Sa isang nagyeyelong highway sa Montana, napadiin sa preno ang isang dating Navy SEAL hanggang sa sumargo ang kanyang sanay na K9 sa harap. Sa umiikot na niyebe, may nakita siyang isang bagay na hindi dapat masilayan ng kahit sino, isang babae, mag-isa, yakap-yakap ang isang sanggol sa kanyang dibdib. Sa likuran niya, ilang bata ang pilit na naglalakad sa gitna ng bagyo. Balot lang ng maninipis na damit na walang laban sa dumadagundong na lamig. Nanginginig ang maliliit nilang katawan habang binubura ng niyebe ang kanilang mga bakas, at kahit parabang kumakagat ang lamig na parang matatalim na kuko, hindi sumigaw ang babae, hindi siya umiyak. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad na parabang ang pag-survive ay hindi na isang pagpili kundi pasaning matagal na niyang dala. Pagkatapos, lumabas ang SEAL sa gitna ng buhawi ng niyebe. Ang kanyang coat ay humahampas sa hangin at binitiwan niya ang mga salitang magbabago magpakailanman sa kwento nila. Sumama kayo sa akin dahil walang sinuman ang dapat na mag-survive ng mag-isa. Bago tayo magpatuloy, sabihin mo muna saan ka nanonood ngayon. At kung hinipo ng kwentong ito ang puso mo, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento tungkol sa tapang, sakripisyo at hindi matitinag na ugnayan ng mga tao. Mahalaga sa amin ang suporta mo. Humahaginit ang hangin sa Montana Highway ng gabing iyon, nag-iiwan ng mahahabang puting pilat sa madilim na kalsada na parabang pati ang lupa ay dumaraing sa sakit. Sa loob ng isang lumang pickup truck, mahigpit na nakahawak sa manibela si Marcelo Flores, 35 taong gulang, dating Navy SEAL at lalaking may sariling mga bagyo sa kalooban niya. Magaspang ang kanyang mga kamay mula sa mga taong ginugol niya sa pagsipa ng mga pinto at pagsagip sa mga kasamahan. Kumislot ang mga daliri niya nang dumausdos ang mga gulong sa itim na yelo. Ang malambot na liwanag mula sa dashboard ay tumama sa matatalas na linya ng kanyang mukha. Mataas na cheekbones, parisukat na panga na balot ng magaspang na balbas, at mga mataang kulay bakal na nakakita na ng mas marami kaysa sa kaya niyang ikwento. Sa upuang katabi niya nakaupo si Ranger, ang kanyang K9 partner. Isang malakas na 4 na taong gulang na Sable German Shepherd, matipuno ang dibdib at laging alerto ang mga tainga. Bahagya siyang umusog ng pwesto. Ang makapal niyang balahibo ay kumikintab sa mahinang ilaw na parabang may bahid ng yelo. Sanay si Ranger na makadama ng takot, lungkot at pati tahimik na pagkataranta. Kumawala mula sa kanya ang isang mababang ungol na umalingaw-ngaw sa loob ng truck. Wala nang mahalagang pupuntahan si Marcelo. Hindi na ngayon. Pauwi siya sa lumang ranch ng pamilya nila. Isang lugar na iniwan na matapos itong masunog, 2 taglamig na ang nakalipas habang siya ay nasa ibang bansa. Inasahan niyang magiging hungkag ang biyahe. Marahil manhid pa nga. Pero lalong tumindi ang bagyo, ang yelong niebe ay humahampas sa windshield, ginagawang parang puting lagusan ang paligid. Muling umungol si Ranger. Sa pagkakataong ito, hindi iyon dahil sa hangin, may iba, may buhay. Dahan-dahang binitawan ni Marcelo ang apak sa silinyador. Umikot ang mga ilaw ng headlights sa isang aninong malapit sa kalsada. Sa una, mistula lang itong sirang poste ng bakod na kalahating natabunan ng niyebe. Pero gumalaw ito at napatigil ang hininga ni Marcelo. May isang babaeng sumulpot papasuray na lumabas sa liwanag. Nakabalot siya sa isang luma at kupas na wool na shawl na may disenyong native. Ang mahaba niyang itim na buhok ay dumikit sa kanyang mga pisngi, nagyelo sa lamig. Ang balat niyang dating may mainit na kulay ay namutla na dahil sa ginaw. Mahigpit niyang niyakap ang isang sanggol. Tinatakpan ito na para bang maaaring agawin ito ng bagyo anumang oras. Sa likod niya, may 4 na batang sumusunod, maliit, nanginginig at malinaw na nakadamit para sa mas mainit na gabi.
Tumahol si Ranger, napadiin si Marcelo sa preno dahilan para dumulas ang truck bago ito muli kumapit sa kalsada. Kumabog ang puso niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa instinct. Inilagay niya ang truck sa park at lumabas sa mabangis na hangin. Huminto ang babae. Kahit halatang pagod na pagod siya, nakatayo pa rin siyang matatag. Ang katawan ay nakaharang para protektahan ng sanggol at ang mga mata niya ay nakatitig ng diretso kay Marcelo. Ang maitim niyang mga mata ay puno ng halong takot at matinding tapang. Sanay siyang harapin ang panganib ng mag-isa. "Huwag kang lumapit," garalgal niyang wika. Tuyong-tuyo ang boses sa lamig. Lalo niyang niyakap ang sanggol. Dahan-dahang itinaas ni Marcelo ang kanyang nakagloves na mga kamay, ipinapakita na wala siyang masamang intensyon. Napansin niya ang lahat, ang panginginig ng mga braso ng babae sa pagod at ginaw, ang bahagyang pamumulabughaw ng mga labi ng mga bata, at ang panganay na bata na bahagyang umusod paunahan para protektahan ang pamilya kahit siya mismo ay takot. Nakita rin niya ang pilak na kwintas sa leeg ng babae. Tradisyonal na Lakota, may disenyo ng kabayo. Inaalagaan niya ang mga anak niya na parang mandirigma. Ilang taon ding ginugol ni Marcelo sa pagbasa ng kilos ng mga tao sa gitna ng matitinding sitwasyon. Hindi siya agresibo, nasa bingit na siya ng pagbagsak, pero patuloy pa ring lumalaban. Tumalon mula sa truck si Ranger at tumayo sa tabi ni Marcelo, kalmado pero alerto, tinatabunan ng niyebe ang kanyang bigote habang naghihintay na parang tahimik na tagapagbantay. Nang magsalita si Marcelo, ang boses niya ay kalmado at matatag. Ang klase ng boses na gamit niya sa war zones para pakalmahin ang mga sibilyan. "Sumama kayo sa akin," sabi niya, walang nabubuhay ng mag-isa. Sa ilang segundo, ang tanging tunog lang ay ang uhaw na huni ng hangin sa bakanting kalsada at ang malakas na tibok ng puso ni Marcelo sa kanyang pandinig. Pumikit sandali ang babae, mabagal. Kumapit ang maliliit na tipak ng niebe sa kanyang mga pilik mata. Hindi siya umiyak, hindi siya nagmakaawa. Tiningnan lang niya ang mga anak niya, ang mapupulang daliri, ang nanginginig na mga binti, at may kung anong nagbago sa loob niya. Isang bitak sa matibay niyang baluti, sapat para makapasok ang kaunting pag-asa. Marahan siyang tumango. Kumilos si Marcelo ng mabilis, pero maingat, buhat ang bawat bata papasok sa truck. Umusog si Ranger, umupo sa pagitan ng mga bata at ng pinto na para bang isang guardian angel. Mahinang umiyak ang sanggol nang tumama sa kanya ang init, tapos ay kumalma. Ang babae ang huling sumakay. Sandali siyang natigilan, tumingin sa kalsada na para bang inaasahan niyang habulin pa sila ng bagyo. Isinara ni Marcelo ang pinto sa likod niya. Ang bigat ng sandaling iyon, ang desisyon, ang responsibilidad, ay bumigat sa kanyang dibdib, pamilyar at nakapagpapakalma. Umupo siya sa driver's seat, tinaasan ng heater at inihiwalay ang truck mula sa madulas na kalsada, papunta sa isang cabin na hindi niya inakalang may makakasama pa siya. Ngayong gabi, hindi lang isang nag-iisang lalaki ang kukup-kupin ng lugar na yon. Kukup-kupin nito ang pag-asa. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam noon, pero ang maliit na kabin na iyon ang magiging simula ng isang bagay na hindi pa nila kayang bigyan ng pangalan. Sa loob ng matatandang kahoy na dingding nito, unti-unting nabuo ang marupok na init, parang maliit na apoy, na saka palang natututo kung paano huminga. Sa labas, malakas na bumabangga ang niebe sa mga bintana, matalim at magulo. Pero sa loob ng mga dingding na iyon, tila bumagal ang oras. May kakaibang katahimikan sa hangin, isang nanginginig na kapayapaan, yung klase na umiiral lang kapag matagal nang hindi nakakaramdam ng pagiging ligtas ang mga tao. Nagsiksikan ng mga bata sa ilalim ng makakapal na kumot na hinugot ni Marcelo mula sa isang lumang baul na gawa sa sidar. Ang balat nilang dating namumutla at nangangaligkig ay ngayon namumula na.
Bumabalik ang init kapalit ng dating nanlalamig na bughaw. Pati si Ranger, ang German Shepherd na laging nakaamoy ng panganib, ay nakahiga na ng mas payapa sa tabi ng fireplace. Nanatiling mapagmasid ang kanyang mga mata, ngunit ang katawan niya ay nakaunat sa tahimik ngunit alertong pamamahinga. Nakaupo ang babae sa pinakamalapit sa apoy. Tuwid pa rin ang kanyang likod sa kabila ng bigat ng pagod na pasan niya. Ang mahaba niyang itim na buhok ay nakadikit pa rin sa kanyang mga balikat, basa pa mula sa niyebeng na tunaw. Ang hinabing shawl na balot sa kanya, malalim na pula at kulay uling na disenyo na mayamang nakaugat sa tradisyon ng mga Lakota, ay natuyo na at nanigas sa init ng cabin. Sa ilalim ng tela, payat ang kanyang katawan, ngunit may dala itong tahimik na lakas, yung lakas na hindi hinubog ng pagpili, kundi ng sobrang tagal na pagtiis sa sakit. Nang magsalita siya, dahan-dahan ang paglabas ng pangalan niya, Christine Ramos. Malumanay ang boses niya at maingat. Bawat salitang binibitawan ay parang dumaan sa mahabang pag-iisip. Hindi dala ng takot kundi ng karanasan na para bang alam niyang ang mga salitang minsang pakawalan ay hindi na maibabalik. Ikinuwento niya ang buhay niya ng dahan-dahan. Hindi upang itago ang katotohanan, kundi dahil masakit pa ring balikan ang alaala. 15 taon na ang nakalipas mula nang mawala ang kanyang ama, kung saan saang bahagi ng kabundukan ng Montana, nilamon ng ilang at katahimikan. Walang pamamaalam, walang puntod, isang biglaang pagkawala na nag-iwan sa kanilang pamilya ng mga tanong na kailanman ay hindi masasagot. Pagkatapos niyang mawala, naging alanganin ang mundo ni Christine. Sa pag-asang maprotektahan ang kinabukasan ng anak, inayos ng kanyang ina ang isang kasal para sa kanya sa isa pang pamilyang Lakota, isang pamilyang malalim ang kultura, puno ng tradisyon, ngunit puno rin ng mga inaasahang hindi matupad ni Christine. Ang asawa niya, si Tawan, ay minsang naging lalaki ng tahimik na lakas, pero binaliktad ng alak ang lakas na iyon, ginawang madilim at mabagsik. Nagnanais siya ng anak na lalaki. Sa tuwing babae ang isinisilang ni Christine, lalo pang lumalaki ang galit sa loob niya. Ang mga kamay na dati gumagawa ng pana at nag-uukit ng katad ay naging mga kamaong puno ng galit. Sa simula, may mga paghingi pa ng tawad. Iiyak siya, mangangako siya, at sandali may mga araw na hindi siya umiinom, pero nawala ang kabaitan. Dumilim ang mga pasa at tumigil ang paghingi niya ng tawad. Kailanman ay hindi itinaas ni Christine ang boses niya habang nagkukwento, at iyon mismo na pagtanto ni Marcelo ang lalong nagpadurog sa puso. Nang tuluyan ng makatulog ang mga bata at ang isa sa kanila ay bahagyang nakasandal kay Ranger na parabang ito'y isang mainit at buhay na unan, lumipat si Marcelo at umupo sa tapat niya. Ang nanginginig na liwanag mula sa apoy ay sumayad sa mga linya ng kanyang mukha. Ang hiwa malapit sa kanyang kilay, ang hugis ng kanyang panga, at ang maitim na balbas na animoy anino sa pisngi. Pero ang pinakanagbago ay ang kanyang mga mata. Lumambot ang mga iyon, nawala ang matigas at malamig na anyo, at lumitaw ang isang pagod ngunit tunay na pagkatao. Nagsalita siya ng mahina, katulad ng paraan ng pagsasalita ng mga sundalo kapag wala na sila sa digmaan, pero bitbit pa rin ang mga piraso nito sa loob nila. Ang ranch ng mga magulang ko, sabi niya, naabo ng tuluyan 2 taglamig na ang nakalipas. Nasa ibang bansa ako noon, hindi ako umabot pa uwi. Hindi siya nagbigay ng dagdag na paliwanag, hindi na kailangan. Ang pagyuko ng kanyang paningin, ang paninigas ng kanyang mga balikat, iyon na ang nagkwento ng kasunod. Para bang may amoy ng nasusunog na pine na nakabitin sa pagitan nila kahit wala man itong binabanggit.
Nagpatuloy siya maingat, nagbahagi ng maliliit na piraso ng huli niyang misyon. Hindi ang mga lihim na detalye, kundi ang mga bahaging nananatili sa isip niya, gumugulo sa kanya. 5 sa mga kasama niya ang nawala. Hindi niya binanggit kung paanong paulit-ulit sumasulpot ang mga mukha ng mga iyon tuwing madilim o kung paano kumakapit sa kanya ang guilt na parang usok. Pero ang kamay niyang kusa at halos hindi na mamalayang humahaplos sa lumang peklat sa kanyang pulso ang nagsabi ng mga salitang hindi niya kayang bigkasin. Matalim siyang tinignan ni Christine, parang isang taong minsang napasuna pero kailangan pa rin ang init ng apoy. Hindi niya ito inunahan, hindi siya nagtatanong, hindi rin siya nag-alok ng mga salitang awa. Nakinig lang siya. Minsan, iyon ang pinakabihirang regalo sa lahat. Muling iniangat ni Ranger ang kanyang ulo, naramdaman ang bigat ng damdamin sa loob ng silid. Marahan niyang tinulak ng nguso ang braso ni Marcelo na para bang pinapaalala sa kanyang narito siya. Bahagyang lumuwag ang labi ni Marcelo sa isang munting ngiti, isang tahimik na pasasalamat. Kumidlat ang apoy sa kalan. Sa labas, parang kinakalmot ng hangin ang mga dingding ng kabin. 2 buhay na hindi kailanman itinadhana na magkita ang tila unti-unting nagdurugtong sa isa't isa. Mahinang bumulong si Christine, may mga multo kang dala. Tumango si Marcelo, gaya mo! Nanatili ang mga salita sa pagitan nila, marupok pero totoo. Ang mga kwento nila ay hindi romantiko. Hindi sila pinagtagpo ng tadhana. 2 silang sugatang tao na nagkasalubong dahil sa pangangailangan. Minsan, doon mismo nagsisimula ang pagpapagaling. Hinila ni Christine ang kumot na mas malapit sa sanggol niya. Ang maliit na kamay nito ay kumunot sa kanyang dibdib, mainit at ligtas. Tumingin siya sa mga anak niyang natutulog sa may dingding at dahan-dahang bumuga ng hininga, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagod. Sa unang beses matapos ang napakaraming taon, mahinahong sabi niya, hindi sila nagigising sa bawat kaluskos. Bahagyang tumigas ang panga ni Marcelo. Hindi siya agad sumagot. Nang nagsalita siya, matatag na ang boses niya. Ligtas kayo rito. Hindi iyon basta simpleng pag-alo, isa yung panata mula sa isang lalaking nakakita na ng sobra, nawalan na ng sobra para basta-basta magsalita ng pangakong walang laman. Sa labas, muling lumakas ang bagyo, ang hangin ay humahampas sa mga puno at nanginginig ang pintuan ng kabin. Pero sa loob, may mas mahinahong bagay na unti-unting lumulubog. Hindi pa iyon lubos na tiwala. Pero malapit na. Minsan, tumatagal ang mga wasak na tao dahil tumitigil na silang mag-survive ng mag-isa. Unti-unting kumupas ang apoy. Inilapat ni Ranger ang kanyang ulo sa pagitan ng mga paa niya. Sumandal si Christine sa dingding, mabigat ang mga mata, mahinahon at pantay ang paghinga. Tahimik na binantayan sila ni Marcelo, ang babae, ang mga bata, maging ang bagyo mismo, na may matatag na determinasyon ng isang taong alam ang pakiramdam ng mawalan ng lahat at hindi na handang may mawala pa ulit. Sa lumang kabin na iyon na minsang naging tahanan ng katahimikan at lamig, 2 sugatang kaluluwa ang gumawa ng unang tahimik na hakbang patungo sa paghilom. Pagsapit ng hapon kinabukasan, tumila na ang bagyo. Ang langit sa itaas ay kulay pasa at mabigat, at isang patong ng yelo ang kumikislap sa lahat ng hinipon ng hangin. Pero ang cabin, kahit butas-butas at gasgas sa panahon, ay nakatayo pa ring matatag sa katahimikan na sumunod. Nang umagang iyon, habang ang langit ay nananatiling mabigat at maputla, nasa labas na si Marcelo. Abala siya sa pag-aayos ng kulungan ng kabayo, isang mababang, luma at kupas na istruktura na gawa sa kahoy na tabingi na at may mga bisagrang kinakalawang. Matigas na sa lamig ang kanyang mga gloves pero matatag at sanay ang kapit niya sa martilyo.
Bawat hampas ay umuugong na may malinaw na layunin, ibinabao ng isip niya sa pagkilos, nagbibigay sa kanya ng kapayapaang hindi na ibigay ng tulog sa loob ng maraming taon. Si Ranger ay gumagala malapit-lapit, paikot na naglalakad ng tahimik sa paligid ng gusali. Ang sable na balahibo ng shepherd ay kumikislap sa manipis na liwanag ng araw. Paminsan-minsan, humihinto siya at tumitingin patungo sa cabin, hindi lang para magbantay laban sa panganib, kundi para madama ang mga bagyong emosyonal, yaong mga unos na tanging isang nilalang na ganun kalapit sa mga tao ang kayang maramdaman. Sa loob ng kabin, tahimik na kumikilos si Christine sa masikip na espasyo. Hindi siya nagpapahinga, laging may ginagawa ang kanyang mga kamay. Ang mahaba at maitim niyang buhok ay maluwag na binraids at marahang sumasayaw sa bawat kilos niya habang pinupulot niya ang nagkalat na panggatong. Pinaghahampas ang mga lumang kumot para maalis ang alikabok o pinupunasan ang matagal nang napabayaan na mga sulok. Tumutulong ang mga anak niyang babae, bawat isa sa sarili nilang maliit at maingat na paraan. Maingat nilang tinitiklop ang mga kumot. Maingat na iniipon ang mga tasang lata sa tuwid na hanay. Ang mga galaw nila ay mahina at banayad na parang natatakot silang kapag masyadong maingay, maaaring gumuho ang marupok na kapayapaan sa loob ng kabin. Nang lumuhod si Christine sa tabi ng lumang kama na gawa sa sidar para maghanap pa ng mga quilt, sumayad ang kamay niya sa isang matigas na bagay. Hinila niya palabas ang isang maliit na baul na kahoy, luma at kiniskis na ng panahon ang mga gilid, biglang natahimik ang silid. Habang nakatingin ang kanyang mga anak, binuksan ni Christine ang takip at agad na naputol ang kanyang hininga sa isang basag na pagbuga. May nakita siyang kumot sa loob. Malalim na kulay indigo, tinahi ng mga guhit na tila kidlat na kulay puti at pilak. Ang broken lightning line, isang disenyo na ipinapasa sa mga pamilya, ang bawat bersyon kakaiba, personal. Ang kumot na ito mismo ang kanya. Gusot na ang mga gilid, malambot na ang tela mula sa tagal ng panahon, pero bawat buhol, bawat linya ay dala ang mga kamay ng kanyang ama. Nanginig ang mga daliri niya habang hinihipo ang lana. May amoy na umangat mula rito. Usok ng kahoy at sadye na parang mga multo ng mga taglamig na kay tagal na. Biglang napuno ng mga imahe ang isip niya. Ang ama niyang binubuhat siya ng mataas sa kanyang mga balikat. Ibinabalot siya sa mismong kumot na ito. Inaawit ang matatandang kanta na pumapailan lang sa dilim na parang mga panalangin. Sa likod ng kanyang mga mata, unti-unting nabuo ang isang bagyo. Pumasok si Marcelo sa kabin sa mismong sandaling iyon, pinapagpag ang niyebe mula sa kanyang coat. Nakita niya ang pagbabago sa tindig ni Christine bago niya napansin ang kumot. Nang magsalita si Christine, marupok ang boses niya. "Saan mo ito nakita?" Napatigil si Marcelo. Kumapit ang hangin sa kanyang dibdib. Mabigat. Hindi niya kailangang tingnan ang kumot para malaman kung alin iyon. Matagal na niya itong itinago, hindi upang bastusin ang alaala nito, kundi dahil hindi pa siya handang harapin ang kahulugan yon. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mga gloves na para bang mas madaling ibunyag ang katotohanan kapag nakalantad ang mga kamay. 15 taon na ang nakakalipas, mahinahon niyang simula. Ang boses niya ay parang tuyong hangin na dumadaan sa mga pine. Lumipad palabas ng kalsada ang truck ko sa bundok, sa gitna ng bagyo. Naipit ako, nakasabit kalahati sa ibabaw ng bangin. Hindi ko maigalaw ang mga binti ko, hindi nagsalita si Christine, nagpatuloy si Marcelo. May lalaking sumulpot, bigla na lang, lakota siya, matipuno, mahaba ang buhok, maitim. Mabait ang mga mata kahit ang lamig ay nakakatusok. Saglit siyang tumigil, nanigas ang panga. Binalot niya ako sa kumot na yan, sinubukan niya akong hilahin palabas. Umabante si Ranger, ramdam ang biglaang pagbago ng hangin sa paligid. Bahagyang nabasag ang boses ni Marcelo.
Naiyahon niya ako, pero pagkatapos ang lupa sa ilalim niya gumuho. Bumagsak ang cabin sa isang katahimikan na sobrang lalim, pakiramdam mo pati mga dingding ay napipiga. Iniangat ni Christine ang kamay niya sa kanyang bibig, nanginginig ang mga balikat, hindi dahil sa tunog, kundi dahil sa kung anong mas malalim. Isang bagay na matagal nang nakabaon. Ang oras, ang lugar, ang disenyo, wala nang duda, ito ang kanyang ama. Bigla siyang tumayo, buhat ang kanyang sanggol at tinawag ang kanyang mga anak. Ang mga mata ng mga bata, malalaki sa pagkalito at takot, ay paikot-ikot na tumitingin sa kanya at kay Marcelo. May mabigat na bagay na biglang nabuksan at ramdam din nilang lahat iyon. Sumikip ang dibdib ni Marcelo nang tumalikod si Christine patungo sa pinto. Bumungad ang bugso ng niebe nang buksan niya ito. "Christine!" Tawag ni Marcelo sabay labas sa lamig na tila sampal sa mukha niya. Nagpatuloy sa paglakad si Christine. Bumaon ang mga bota niya sa bagong niyebeng, bumalot sa lupa, mabilis at hindi pantay ang kanyang hakbang. Sumunod si Marcelo, ang hininga niya ay naging usok, ang boses niya ay paos at puno ng pagmamakaawa. "Pakiusap," muli niyang sabi na, "Christine, sandali lang." Huminto lang siya nang hindi na kayang lumakad ng mga bata. Gumalaw ang sanggol sa kanyang mga bisig, ang maliliit na daliri nito ay kumapit sa kanyang tirintas, ang mga matay kumukurap laban sa lamig. Bahagyang nanginig ang boses ni Marcelo. "Ang tatay mo, namatay siya habang sinasagip ako." Hinila ng isang malakas na hangin ang shawl niya na para bang gusto rin nitong marinig ang susunod na sasabihin. "Hindi ko kailanman sinabi sa pamilya mo," pag-amin niya, nakayuko ang tingin. "Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko lugar magsalita. Pero ang totoo, natakot ako. Natakot sa kung ano ang kinuha ko mula sa inyo. Natakot sa makikita ko sa mga mata mo kapag nalaman mo. Parang bagong ukit na mga guhit ng pagsisisi ang linya sa kanyang mukha. Nabuhay ako at hindi siya," mahina niyang bulong. "Bit-bit ko ang pagkakasalang yan, bawat araw ng buhay ko." Lalo pang nagdikit ang mga bata kay Christine, ang mga hininga nila ay bumubuo ng maliliit na ulap sa pagitan nila. Mariin siyang pumikit, pilit na pinipigil ang luha. "Alam mo ba kung ano ang pakiramdam?" tanong niya ng mahina. "Na maghintay ng 15 taon para sa isang taong hindi na kailanman umuwi?" Itinaas ni Marcelo ang tingin. Nakaukit na sa paraan ng pagtayo niya ang sagot, sa bagsak ng kanyang mga balikat, sa hubad na lungkot sa kanyang mga mata. "Alam ko," tugon niya, "higit pa sa inaakala mo." Parang nakinig ang hangin at dahan-dahan itong lumuwag. Tiningnan ni Christine ang mga anak niya, nilalamig, pagod, mahigpit na nakayakap sa kanya at sa isa't isa. Pagkatapos, tumingin siya patungo sa kabin, sa mga bintanang bahagyang kumikislap sa likod ng ulap ng niyebe, ang lugar kung saan sa wakas ay lumitaw ang isang katotohanang matagal nang nakabaon sa dilim. Hindi nawala ang dalamhati niya, hindi man lang ito nabawasan. Pero may isa pang bahagi sa kanya ang umangat sa ibabaw nito. Isang bagay na matatag, isang bagay na hinulma ng pagiging ina. Dahan-dahan siyang huminga, nanginginig. Ang boses niya ay manipis pero matibay. "Hindi kita pinapatawad," sabi niya, "hindi ngayong gabi." Hindi kumurap si Marcelo, tinanggap niya ang mga salita na parang suntok na alam niyang karapat-dapat sa kanya, isang tama na hindi niya sinubukang iwasan. "Pero ang mga anak ko," dagdag ni Christine, "mas mahina ang tono, kailangan ng init, kailangan nila ng bubong, kailangan nilang makatulog." Pagkasabi niyon, tumalikod siya pabalik sa cabin. "Babalik kami sa loob." Naglakad siya sa tabi ni Marcelo nang hindi bumabagal. Ang mga anak niyang babae ay nakasunod ng dikit na dikit sa kanya, tatlong maliliit na figurang tila marupok na prosesyon sa gitna ng niyebe.
Nanatiling nakatayo si Marcelo sa hangin, nakalantad ang kanyang pagkakasala sa ilalim ng kulay abong kalangitan ng Montana. Pakiramdam niya ay mas parang anino siya kaysa tao. Ang mga sumunod na araw ay unti-unting umayon sa isang ritmo na binuo ng maliliit, tahimik na kilos. Patuloy na kumakapit ang niyebe sa ranch, bumubuo ng mapuputing bunton na nagpapahina sa lahat ng tunog, hanggang sa maramdaman mong pati ang mundo ay binalot ng katahimikan. Pero sa loob ng kabin, unti-unting gumalaw muli ang buhay, dahan-dahan, na para bang ang mga taong naroon ay kailangang matutong muli kung paano uminit, katulad ng isang apoy na unti-unting natututong lumaki. Bumabangon si Marcelo bago sumikat ang araw tuwing umaga. Nagtatrabaho siya sa labas na may eksaktong galaw. Hinihiwa ang panggatong sa likod ng shed, binubuo ang mga patong ng kahoy, inaayos ang mga sirang tabla. Umaalimbukay ang singaw mula sa kanyang hininga sa bawat pagbuga. Ang malapad niyang balikat at disiplinadong tindig ay nagsasalamin ng mga taong ginugol niya sa militar, kahit tila bawat hampas ng palakol ay may dalang bigat na siya lang ang talagang nakararamdam. Minsan, dumudulas ang maitim niyang buhok sa harap ng kanyang noo kapag siya'y yumuyuko. Binabasag ang imahe ng sundalo at inilalantad ang pagod na lalaking nakatago sa ilalim. Nananatiling malapit si Ranger gaya ng dati. Ang 4 na taong gulang na shepherd ay walang tigil na nakamasid kay Marcelo, naglalakad ng ilang hakbang sa likuran niya, ang mga tainga ay kumikibot sa bawat tunog. Nakatira sa aso ang katapatan, gaya ng paghinga na nakatira sa dibdib ni Marcelo. Sa loob ng cabin, si Christine naman ang bumuo ng sariling ritmo. Kumikilos siya ng may maamong layunin, tinuturuan ng kanyang mga anak na babae kung paano maayos na magtiklop ng mga kumot, kung paano maghalo ng simpleng pagkain sa ibabaw ng apoy, kung paano humhaming ng matatandang awit na duyan ng mga lakota tuwing gabi. Kumakapit ang liwanag ng apoy sa kanyang mainit na kutis na parang tansong may ningning, unti-unting ibinabalik ang natural na kislap na pinatay ng taon ng paghihirap. Minsan, kumukuha siya ng maliit na bungkos ng tuyong saye. Sinisindihan ito malapit sa pinto. Paikot na sumasayaw ang usok sa hangin, mabagal, mabango, habang pabulong siyang nananalangin sa mga espiritu at sa amang nawala sa kanya. Hindi ito agad na unawaan ni Marcelo. Hindi naging bahagi ng mundo niya ang mga ritual, tanging mga utos, misyon at paghihirap lang. Pero tahimik niya itong pinapanood, may kung anong nababago sa loob niya sa tuwing ginagawa ni Christine ang mga payapang ritual ng pag-alala. Hindi siya naiinis sa mga ritual, ginagawa siyang mas tao ng mga ito. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula si Marcelo na magturo ng maliliit na kasanayan sa mga bata. Kung paano ligtas na magpatong ng panggatong, kung paano basahin ang hangin para malaman kung ligtas magsindi ng apoy, kung saan tatayo kapag may hindi kilalang sasakyan na pumarada sa bakuran. Ang panganay na babae ay nakatingin sa kanya nang may pag-iingat sa maitim niyang mga mata, laging handang magbantay. Pero di nagtagal, ginaya niya ang mga aral ni Marcelo para maituro sa mga nakababatang kapatid. Determinado na akuin ang responsibilidad gaya ng ginagawa ng kanyang ina. 7 araw ang lumipas ng ganito malalambot, mababagal na araw na puno ng maingat na kapayapaan. Pagkatapos, dumating ang mga makina. Mga bata ang unang nakarinig nito. Isang mababang ugong ng makina na pumuputol sa katahimikan ng taglamig. Tumayo ang mga tainga ni Ranger bago siya naglabas ng mahinang ungol. Si Marcelo, na inaayos ang nakalaylay na shutter, ay biglang tumuwid ng tayo. Nanigas ang mga kalamnan sa pamilyar na instinct ng isang mandirigma.
Isang itim na truck makintab at hindi bagay sa magaspang na tanawin ang pumasok sa bakuran. Kumawala ang niyebe sa mga gulong nito. Sa likuran ay may kasunod na sasakyan ng county sheriff. May kung ano sa eksenang yon na mali. Sobrang sinadya, sobrang malinis para sa isang nakalimutang ranch sa gitna ng taglamig. Bumukas ang pinto ng truck, bumaba si Tawan. Matangkad siya, malapad ang balikat, may mukhang marahil ay minsang maipagmamalaki, pero ngayoy pinatigas ng puot at alak. Ang maitim niyang buhok ay nakatali ng maluwag, bagamat may ilang hiblang nakalugay sa noon niyang puno ng mga taon ng galit. May anino ng balbas sa kanyang panga, hindi naahit. Ang mga mata niya matalim, mapanuri, puno ng pag-aangkin ay nagmamasid sa bakuran na parabang pag-aari niya ang lahat ng nasa loob nito. Sumunod na bumaba si Sheriff Ernesto Peralta, lalaki sa huling bahagi ng 50 anyos, matipuno, may mukhang binugbog na ng hangin at panahon at manipis na ang ubaning buhok. Medyo masikip na ang kanyang uniforme sa kanya, pero kumikilos siya na may payapang kumpiyansa ng taong maraming beses nang rumesponde sa mga emergency sa malalamig at malalayong taglamig. Umangat ang gilid ng labi ni Tawan sa isang malupit ng ngiti nang makita niya si Christine sa bintana. "Oh," sigaw niya. Puno ng pangiinsulto ang boses. "Tingnan mo yun. Ang asawa ko naglalaro ng pamilya kasama ang sundalong yan." Dahan-dahang lumabas si Christine, hawak ng mahigpit ang kanyang sanggol. Nagsiksika ng mga anak niyang babae, sa likuran niya maliliit at takot. Ang mapupusyaw na pasa sa kanyang mga pulso, berde at dilaw na bakas ng dating sakit ay bahagya pa ring nakikita. Kumilos si Marcelo na walang pagdadalawang isip. Umangat siya at pumesto sa pagitan nila ni Tawan, tahimik pero matatag. Sumabay si Ranger, humakbang ng paabante, naninigas ang mga kalamnan. Ang tindig ay alerto, bahagyang nakataas ang balahibo sa batok bilang babala. Hindi para umatake, kundi para ipakitang hindi siya uurong. Umisbid si Tawan, ibinuka ang mga braso. "Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Akala mo maipapalayo mo sa akin ang mga anak ko?" Magaspang ang boses niya sa galit at sa ilalim noon may mas madidilim pang tunog, pag-aari. Itinaas ni Sheriff Peralta ang kamay. "Dahan-dahan lang tayo," mahinahon niyang sabi. Lumapit siya sa grupo, sinisipat ang eksena, ang mga batang nanginginig, ang pagka-protective na tindig ni Christine, ang mga pasa sa kanyang pulso, ang tahimik na pagbabanta sa postura ni Ranger, at si Marcelo na nakatayong parang pader sa pagitan nila at ng panganib. Sa loob ng kabin, nagtanong si Peralta ng ilang bagay. Hindi malakas, hindi dramatiko, kundi maingat, banayad, at bago pa man magsalita si Christine, para bang nakasulat na ang mga sagot sa loob mismo ng silid. Kung paano napapaatras ang mga bata sa tuwing maririnig ang boses ni Tawan, ang mga kupas na pasa, ang takot sa mga mata ng mga bata tuwing mababanggit ang posibilidad na bumalik sila sa kanya. Sapat na iyon. Nang sa wakas ay ikwento ni Christine ang nangyari. Kalmado ang boses niya, kontrolado, walang palamuti o eksaherasyon. Nakinig si Sheriff Peralta nang may mabigat at seryosong atensyon. Bahagyang humigpit ang pangga niya, isang uri ng pagod na pagkilala ng taong masyadong marami ng beses nakakita ng kababaihang nakatayo sa posisyon ni Christine. Humarap siya kay Tawan. "Magbubukas ako ng kaso para sa domestic abuse," anya. "Kailangang humarap ka sa town court bukas ng umaga." Lumubo ang paghinga ni Tawan, kumikislap ang galit sa kanyang mga mata. "Hindi mo pwedeng ilayo sa akin ang pamilya ko," sigaw ni Tawan, matalas ang boses sa galit. Hindi tumaas ang boses ni Sheriff Peralta. Payapa lang niyang tugon, "Hindi sila ligtas sa'yo." Para bang may gumaan sa balikat ni Marcelo, hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa isang uri ng paghinga na matagal nang hindi niya nakamit.
Sa wakas, may ibang taong nakakita. May taong may kapangyarihan ang tumingin kay Christine at kinilala ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya. Naningkit ang mga mata ni Tawan. Itinuro niya ang mga bata, nanganganib ang tono. Hindi pa tapos to, uuwi kayong lahat kasama ko bukas. Mahinahon ngunit matatag ang boses ni Christine. Hindi, sabi niya, hindi kami babalik. Wala nang ibang sinabi si Peralta. Inakay niya si Tawan pabalik sa truck. Ibinagsak ng lalaki ang pinto at umalingaw-ngaw ang tunog sa nagyayelong mga burol. Kumawala ang niyebe mula sa mga gulong habang palayo siyang nagmamaneho, nagiiwan ng usok, galit at pagbabanta. Nanatili pa si Peralta sandali, tumingin siya kay Christine. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, sabi niya, mas malumanay. Mas karapat dapat kayo ng mga anak mo. Tumango siya, bumalik sa kanyang sasakyan at umalis. Muling bumagsak ang katahimikan sa ranch. Mabigat pa rin, oo, ngunit hindi na nakakasakal. Ibang uri ng katahimikan iyon. May espasyo para sa kapayapaan. Tumingin si Marcelo kay Christine. Tumingin pabalik si Christine. Walang nagsalita, ngunit may dumaan sa pagitan nila, isang tahimik na pagkakaunawaan. Sa wakas, may nakarinig ng kwento niya. Hindi lang naniwala, kundi nakita. Dumikit si Ranger sa binti ni Marcelo, ramdam ang unti-unting pagkaluwag ng takot na matagal nang nakakulong. May paparating pang isa pang bagyo, ibang klase. Mga korte, testimonya, mga pasyang huhubog sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ngunit sa sandaling iyon, sa tahimik na bakurang napapaligiran ng niebe, sina Christine at ang kanyang mga anak ay nasa lugar na tama para sa kanila, sa ilalim ng bubong na hindi bibigay, sa tabi ng taong hindi na sila hahayaang harapin ang takot mag-isa. Ang town hall ng Carbon County ay payak lamang, nakatayo sa kanto ng makitid na kalye, brick ang gusali at ang puting pintura sa gilid nito ay nabibitak na at nagbabalat dahil sa napakaraming taglamig. Sa loob, may bahagyang amoy ng pinakintab na pine at lumang dokumento. Mga amoy na tila kumapit sa kahoy na parang mga kuwentong naiwang nakalimbag dito. Sumisilip ang liwanag ng umaga sa mahahabang bintana, gumuguhit ng gintong linya sa sahig. Nakatayo si Christine sa harapan, matikas kahit may nakapulupot na tensyon sa kanyang mga balikat. Nakabraid ng maayos ang mahaba niyang buhok at bahagyang kumikinang ang kanyang tansong kutis sa tahimik na liwanag. Suot niya ang isang simpleng maitim na bestida, ipinahiram ng isang lokal na babae na tinawagan ni Peralta. Sinabi ng sheriff na hindi dapat harapin ni Christine ang korte ng suot ang lumang damit, na karapat dapat siya sa dangal. Sa kanyang mga mata ay nakatira ang parehong dalamhati at tapang, gaya ng isang taong nakatawid na sa napakaraming unos at natuto pa ring magpatuloy. Naupo si Marcelo sa likuran niya, tahimik ngunit matatag na presensya. Malapad ang balikat at tuwid ang postura, military straight, kahit naka-flannel at maong lamang. Mahigpit ang panga ngunit kalmado ang tingin. Sa paanan niya nakahiga si Ranger, alerto pero payapa. Kumikinang ang balahibo nito sa tama ng araw. Bagamat hindi karaniwang pinapayagan ang aso sa courtroom, walang umangal. Sinabi ni Peralta sa bailiff, kasama siya sa kwento. At sapat na iyon, si Judge Teresa Garcia ang namahala sa pagdinig. Nasa edad 60 na siya, may matatalas na matang bughaw at pilak na buhok na nakapusod ng mahigpit. Ang mukha niya, na may linya ng edad at karanasan, ay mukha ng isang taong paulit-ulit nang nakasaksi ng mga pamilyang bumabagsak at muling bumabangon. Pinamunuan niya ang silid ng habag at katiyakan. Nang magsimulang magsalita si Christine, nag-iba ang hangin sa loob ng courtroom. Lahat ay nakinig. Ikinuwento niya ang katotohanan kung paano nagsimula sa kabaitan ang kanyang pagsasama at kung paano unti-unting naging pait ang pag-asa. Kung paano ang pangarap ng isang anak na lalaki ay naging ugat ng galit.
kung paanong nauwi ang kanyang asawa sa pag-inom at ang kanyang puot ay naging tunog ng kanilang tahanan. Ikinuwento niya ang mga pasa, hindi lang sa kanyang balat, kundi sa mga mata ng kanyang mga anak. Ipininta niya ang larawan ng mga pinto na binabagsak, katahimikang puno ng takot. At ang sandaling napagtanto niyang ang pananatili ay sisira sa kanila lahat. Kaya niyakap niya ang kanyang sanggol, hinawakan ng mga anak niyang babae at naglakad sa gitna ng isang blizzard. Isinugal ang kamatayan para lang mabuhay. Hindi nabasag ang boses niya. May taglay itong kalmadong lakas ng isang babaeng masyadong matagal nang nabubuhay sa takot para matinag pa ngayon. Pagkatapos, si Sheriff Peralta ang tumayo. Mabigat ang kanyang coat sa malapad niyang balikat at ang mukha niya'y may ukit ng mga taong ginugol sa pagharap sa mga tahimik na trahedya ng isang maliit na bayan. Nagsalita siya ng simple pero may bigat. Ikinuwento niya ang mga nakita niya sa ranch ni na Marcelo, ang mga pasa, ang takot sa mga mata ng mga bata, kung paano sila agad na nagtatago sa likod ni Christine, sa likod ni Marcelo. Ang tahimik na katatagang naibigay ni Marcelo sa loob lamang ng ilang araw. Nanatiling payapa ang boses niya pero humigpit ang panga. Sa ilalim ng badge ay may galit, ang uri ng galit na nabuo mula sa masyadong maraming kababaihang dumarating sa istasyon ng pulis. Nang huli na, sa kabilang bangko, nakaupo si Tawan, naninigas, nakapulupot ng mahigpit ang mga braso. Nakapusod ng magulo ang buhok, maasim ang ekspresyon, mamula-mula ang mata. Hindi malaman kung dahil sa pag-inom o sa galit, tinitigan niya ng may pagkapuot si Christine habang nagsasalita ito. Napapailing siya sa bawat sinabi ni Peralta at sa pagbanggit ng pangalan ni Marcelo, napangisi siya. Pero wala ni isa sa mga yon ang nakapagtago sa katotohanang lumulutang na ngayon sa loob ng courtroom. Nang magsalita na si Judge Garcia, tumahimik ang buong silid. Matatag at malinaw ang kanyang tinig. Idinudulot ng hukuman na ito ang paglusaw ng kasal, wika niya. Buong kustodiya ay ibinibigay sa ina at ipinapatupad ang isang protective order. Humarap siya kay Tawan. Ipinagbabawal sa iyo na lumapit kay Miss Ramos o sa kanyang mga anak sa loob ng 300 yarda. Pumikit si Christine, hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa pag-asa na parang unang hininga matapos malunod. Tumayo si Tawan, nag-aapoy ang galit sa mukha, pero agad siyang hinarang ng 2 deputy bago pa man siya makapagsalita. Tumama ang martilyo ni Judge Garcia sa kahoy 1 beses, matalim, wakas. Nang matapos ang lahat, sabay na lumakad palabas ng courtroom sina Marcelo at Christine kasama ang mga bata. Sinabayan niya ang hakbang nito, hindi nangunguna, hindi nagtutulak, basta nandoon lang, tahimik at matatag. Dumikit si Ranger sa pinakamatandang anak. Iniuna ng ulo sa tagiliran nito. Nagbibigay ng katahimikan sa paraang tanging aso lamang ang marunong. At sa sandaling iyon, sa hagdan ng courthouse, sa malamig at tahimik na umaga, hindi na sila basta mga nakaligtas. Malaya na sila. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakahinga si Christine nang walang kasamang takot o dalamhati. Pakiramdam niya ay kalayaan yon. Pagbalik nila sa ranch, banayad ng bumabagsak ang niyebe mula sa langit at ang lagitik ng panggatong sa loob ng kabin ay sumalubong sa kanila parang matagal ng kaibigan. Hindi sila naghintay para magpahinga, hindi dahil kailangan pa nilang magtrabaho, kundi dahil ang mga bagong simula ay laging may kasamang pagkilos. Isinubsob ni Marcelo ang sarili niya sa pagbuo. Dinagdagan niya ng bagong kwarto ang kabin, binubuhat ang makakapal na biga ng may lakas ng isang taong sanay sa mabibigat na pasan. Inayos niya ang lumaylay na bubong, pinalitan ang mga bulok na tabla, at muling itinayo ang bakod sa paligid ng lupain.
Bawat hampas ng martilyo, bawat pader na naaayos, ay parang unti-unting kumakayod ng pagkakasala mula sa kanyang balikat, gaya ng balat na tinatanggal mula sa matandang puno. Kasabay niyang kumikilos si Christine, bagamat mas tahimik ang kanyang paghipo sa mundo. Nagtanim siya ng ligaw na bulaklak sa gilid ng porch, blue flax at coneflowers. Sabay sabing, karapat-dapat ang lupain sa kagandahan pagkatapos ng napakaraming lamig. Tumahi siya ng mga quilt mula sa tira-tirang tela at ang mahina niyang paghaming ay nagdadala ng init hanggang sa pinakamalamig na sulok ng umaga. Ibinabaon niya ang kanyang mga daliri sa lupa kasama ang kanyang mga anak na babae sa tabi niya. Tinuturuan silang ilagay ang mga ugat sa lupa ng may pag-iingat at pagtitiyaga. At ang mga bata na ngayoy tumatawa na ay malayang tumatakbo sa bakuran na parang sinag ng araw. Hinahabol nila si Ranger sa paligid ng bunton ng kahoy, tumutulong kay Marcelo magbuhat ng mga timba ng pako at maingat na inilalagay ang mga makinang na bato para iguhit ang hangganan ng bago nilang mga flower bed. Hindi na ramdam sa kabin na isa lang itong silungan mula sa bagyo. Ramdam na itong isang tahanan. Isang tahanang may mga ugat na mas malalim kaysa sa kayang abutin ng lamig. Isang gabi, habang nagiging kahel ang langit sa likod ng mga burol, nakatayo si Christine sa porch at pinanood si Marcelo habang tinatapos ang huling tabla ng bagong kwarto. Tumindig siya, pinunasan ng pawis sa kanyang noo at tumingin sa kanya. Sa tingin na iyon, may dumaan na katotohanang pareho nilang nauunawaan, pasasalamat, pag-unawa at isang bagay na maingat pero lumalaki, pag-asa. Dalawa silang taong nabasag sa magkaibang paraan. At ngayon, dahan-dahan nilang idinidikit muli ang mga piraso ng kanilang buhay, piraso-piraso, araw-araw. At sa unang pagkakataon mula nang dumaan ang blizzard, ang hinaharap ay hindi na mukhang isang bagay na kailangan nilang takasan. Isa na itong bagay na maaari na nilang lakaran, magkasabay. Dumating ang tagsibol sa Montana na parang maingat na panauhin. Dahan-dahang kumalat ang luntian sa mga kapatagan. Lumambot ang ihip ng hangin. Pati ang hangin ay tila naging mas banayad na parabang natututo muli ang lupain kung paano huminga. Isang umaga, inihanda ni Marcelo ang truck. Nilagyan ng mga kumot, pagkaing lutong bahay at ilang regalong binalot sa kayumangging papel. Tumalon si Ranger sa likurang upuan, mahinang kumakampay, ang buntot sa tahimik na pananabik. Nakatayo si Christine sa porch, suot ang maluwag na asul na bestida na lalong nagpatingkad sa init ng tansong kulay ng kanyang balat. Nakabraid ng maayos ang kanyang maitim na buhok, nakatali sa dulo ng isang puting bead, regalo ng kanyang ina noon pa. Nasa tabi niya ang kanyang mga anak, bawat isa ay may suot na simpleng kuwintas na gawa sa makikinis na batong pinakinis mismo ng kanilang mga kamay. Malalaki ang mga mata nila sa halo-halong tuwa at kaba. Hindi pa sila kailanman nakakalayo mula sa ranch, pero ngayong araw pupunta sila sa lugar na minsan nang nakasakit sa kanila. Ngunit maaaring maging pintuan na ngayon tungo sa kanilang kinabukasan. Ang daan papunta sa reserbasyon ay gumuguhit sa pagitan ng mga burol na natatakpan ng pine at malawak na kalangitan. Paglapit nila sa community center, isang maliit na kumpol ng mga bahay sa paligid ng isang communal lodge, napapitlag ang dibdib ni Christine. Naghihintay sa hagdan si Mariana Ramos, ang kanyang ina. Isang matibay na babae sa huling bahagi ng 50, ang buhok ay may hibla ng pilak, nakabraid ng mahigpit sa kanyang likod. Mataas ang cheekbones, malalim ang mga mata, puno ng lungkot, pero may lakas na hindi nabasag ng panahon. Nakatayo siya na may tindig ng isang taong mas marami ng tiniis kaysa sa kailaman niyang ikinuwento. Paglapit ni Christine, tuluyan siyang bumuhos sa yakap ng kanyang ina.
Mahigpit siyang niyakap ni Mariana, nanginginig ang mga braso, pinaghalo ang ginhawa at pighati. Hinaplos niya ang bawat apo ng marahan, binubulong ang kanilang mga pangalang lakota na parang panalangin, hinahalikan ang kanilang mga noo na para bang tinatatakan ng basbas. Pagkatapos, humarap siya kay Marcelo. Lumapit si Marcelo, marahang inalis ang sombrero bilang paggalang. "Ma'am," mahina niyang sabi, ang boses ay puno ng pagpapakumbaba. Sinuri siya ni Mariana, matalim ang kanyang mga mata, sanay tumingin lampas sa mga salitang ibinibigay ng mga lalaki. Nakita niya ang higpit ng panga nito, ang pagod sa likod ng mga matang nananatiling matatag, ang disiplinang nakalapat sa katahimikan nito. Isang sundalo na isip niya, isang lalaking may pasan na mga bigat na hindi pa niya kailanman tuluyang binibigkas. Hindi nagsalita si Mariana. Sa halip, inanyayahan niya itong sumama sa kanya papasok sa lodge. Mainit ang silid, parang sagrado. May mga kumot na nakasabit sa mga dingding, marahang tumitibok ang tunog ng mga drum sa likuran. At ang hangin ay may amoy ng sage at mga alaala. Magkaharap silang umupo. Nasa malapit si Christine, tahimik na karga ang sanggol. Inilapag ni Marcelo ang mga kamay sa kanyang tuhod para bang inihahanda ang sarili sa bigat ng katotohanang kinarga niya ng mahigit isang dekada. Ikinuwento niya ang bagyo, ang yelo, ang bangin, ang lalaking lakota na sumulpot mula sa niyebe na parang tagapagbantay, na binalot siya sa isang sagradong kumot, sinubukang hilahin siya sa kaligtasan at nahulog. Nabasag ang boses ni Marcelo habang ikinukwento ito. Nang matapos siya, binalot ng katahimikan ang silid. Ipinikit ni Mariana ang kanyang mga mata, isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi pero nanatiling payapa ang kanyang mukha. Hindi siya sumagot ng galit, sa halip inilagay niya ang kamay sa kanyang dibdib. Bumalik siya sa lupa habang may buhay siyang pinoprotektahan, mahinahon niyang sabi. Ganyan umaalis ang mga mandirigma. Hindi niya gugustuhin ang pagkakasala kung dapat ay pasasalamat. Yumuko si Marcelo, banayad ang kapatawaran, pero parang may nabitak sa loob niya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 15 taon, lumuwag ang bigat na pasan niya. Pagkatapos tumingin muli si Mariana sa kanya, malinaw ang mga mata, matatag. Sabihin mo, yanin niya, ano ang balak mo para sa anak ko? Diretso siyang tinignan ni Marcelo, walang pag-iwas. Tatayo sa tabi niya, sagot niya. Bibigyan ko ng ligtas na tahanan ang mga anak niya. Sisiguruhin kong wala ni isa sa kanila ang kailanman muling haharap sa isang taglamig ng mag-isa. Bahagyang tumango si Mariana. Alam na alam ang bigat ng sagot. Sapat na iyon, sapat na iyon. Kinagabihan na puno ng mahihinang bati, banayad na kaluskos ng seremonyal na kasuotan at mahinang ugong ng tradisyong nagtatagpo sa bagong simula ang communal lodge. Ang init sa hangin ay hindi lamang galing sa apoy, kundi sa mga pusong nagtipon sa pag-ibig, komunidad at sa isang bagay na sagrado. Nakatayo si Christine sa unahan, balot ng shawl na may burdang panibagong disenyo ng kidlat, isang kidlat na sumasagisag sa pag-asa, hindi sa katapusan, isang simula na isinulat sa sinulid at tapang. Humakbang si Marcelo paunahan, hawak sa magaspang niyang mga palad ang maliit na singsing na pilak. Sa paligid ng singsing, inukit niya ang masilang guhit ng kidlat, isang tahimik na pagpupugay sa kumot na minsang nagligtas sa kanyang buhay at sa lalaking ibinigay ang sarili niyang buhay kapalit. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Sa pagtitig niya kay Christine, ang babaeng nakaligtas sa mga bagyong ni mga salita ay hirap saluhin, mahina siyang nagsalita. Kung papayagan mo ako, wika niya, mabigat ang boses sa damdamin. Gugugulin ko ang natitirang buhay ko sa pagsiguro na hindi mo kailanman haharapin ng mag-isa ang anumang bagyo, ikaw at ang mga bata.
Napakapit ang hininga ni Christine sa kanyang dibdib. Kumislap ang mga mata niya sa luha at saka siya tumango. Mula sa likuran ng silid, lumapit si Mariana at ilang tribal elders, may dalang star quilt. Ang disenyo nito ay kumikislap sa bughaw, luntian at kulay paglubog ng araw. Maingat, puno ng pagmamahal, ibinalot nila ang kumot sa mga balikat ni na Christine at Marcelo. Pinag-isa sila sa ilalim ng init nito. Sinasagisag ng kumot ang proteksyon, ang pagkakaisa, ang paghahabi ng dalawang landas na ngayoy nagiging isa. Sa paligid nila, nabuo ang isang bilog, pamilya, kapitbahay, mga bata, matatanda, lahat ay magkakapit kamay. Dahan-dahang umangat ang isang awit. Matanda, sagrado at banayad, isang basbas na ibinubulong sa wika ng lupa ng paghilom ng bagong ugat. Si Ranger, tapat pa rin, ay naglakad paikot sa gilid ng bilog. May nakatali ng piraso ng laso sa kanyang kwelyo. Kumakawag ang buntot niya habang dumadaan sa mga tao at marahang halakhak ang sumunod sa kanya. Ginawa siyang opisyal na 4 na paa na saksi ng seremonyang iyon. Hindi marangya ang kasal. Ito'y tapat, tahimik, lubos na makatao, isang sandaling hinabi mula sa tradisyon, pasasalamat at pag-usad. Hindi nito binura ang nakaraan, pero binigyan nito ang hinaharap ng lugar kung saan maaaring magsimula. Pagbalik nila sa ranch makalipas ang ilang araw, para bang mismong lupa ang sumalubong sa kanila. Natunaw na ang niebe sa ilang bahagi, ibinubunyag ang matitibay na damo na pilit umaangat. Tumatakbo ang mga bata sa bakuran na kayapak, puno ng galak, ang tawa nila'y parang musika sa kapatagan. Nakatayo si Marcelo sa tabi ni Christine sa porch, pinapanood ang araw habang dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga burol. Natagpuan ng kamay nito ang kamay niya. Maingat na umuna ng ulo niya sa balikat ni Marcelo. Dati, parang walang laman ng lupang to, mahina niyang sabi. Parang yelo at katahimikan lang ang buhay ko. Sinundan ng tingin ni Christine ang mga bata habang naglalaro. Ang tuwa nila, ang kalayaan nila. Tumatahol si Ranger, hinahabol silang paikot sa barn. At ngayon, mahina niyang tanong. Bahagyang hinigpitan ni Marcelo ang hawak sa kamay niya. Ngayon, hindi na ganon kalamig ang mga taglamig, sagot niya. Hindi na, habang nandito ka. Ngumiti siya, mas lalo pang dumikit sa kanya at sabay nilang pinanood ang pamilya nilang bago, hindi perpekto, ngunit napakaganda, unti-unting namumukadkad sa lugar na dati puro dalamhati lang ang laman. Lumubog ang araw sa likod ng mga burol, naging ginintuan ang hangin at ang ranch, tulad ng mga puso nila, ay sa wakas natutong huminga muli. May mga taong naniniwala na ang mga himala ay dumarating kasama ng kulog at kidlat. May mga tandang nakaukit sa kalangitan o mga tinig ng anghel mula sa langit. Pero minsan, dumarating ang mga himala ng tahimik. Minsan, mukha lang silang pagod na sundalong humihinto sa gilid ng nagyayelong kalsada. Minsan, mukha silang ina na tumatangging sumuko kahit ibinigay na ng mundo sa kanya ang lahat ng dahilan para bumitaw. At minsan, ang mga himala ay 2 taong wasak sa magkaibang paraan na nagtatagpo sa mismong sandaling magpasya ang Diyos na sapat na ang sakit na kanilang pasan. Marahil iyon ang aral. Hindi natin laging alam kung bakit dumarating ang mga bagyo. Hindi natin maunawaan kung bakit nawawala sa atin ang mga taong mahal natin o kung bakit umaabot sa puntong napakahirap ng paglalakbay na luluhod na lang tayo sa pagod. Pero nagpapadala ang Diyos ng mga tao. Nagpapadala siya ng tulong, pag-asa, mga kamay sa mismong sandaling pinakakailangan natin. Kung pinapakinggan mo ito ngayon at pakiramdam mo'y matagal ng malamig ang buhay, kumapit ka. Ang pagtubos ay hindi laging umaalingaw-ngaw. Minsan, dumarating ito ng mabagal at banayad tulad ng isang kamay na inaabot ang sayo sa gitna ng niyebe.
Kung hinipo ng kwentong ito ang puso mo, pakishare ito sa isang taong kailangan ng pag-asa. Mag-iwan ng komento at sabihin kung aling bahagi ang tumama sa kaluluwa mo. At kung nais mo pa ng mas marami pang kwentong tulad nito, mga kwento ng paghilom, tapang at pangalawang pagkakataon, mag-subscribe ka at maging bahagi ng lumalaking pamilya namin. Naway pagpalain ka ng Diyos. Naway panatilihin kanyang mainit sa bawat bagyo. At naway hindi mo makalimutan, hindi tayo nilikhang maglakad sa buhay na ito ng mag-isa. Amen.